sa moral law, kahit kumuha lang ng panggatong sa panahon ng Sabat, sila ay papatayin. Dito po tayo sa Numbers 15. Kung maglakad ng Jordan na lang. Oo. So, ganun po katindi sa Numbers 15:32 to 36. Numbers 15:32 to 36. Gaano katindi ang law of Moses? Nang sila'y nasa ilang, may nakita silang nangangahoy sa araw ng pamamahinga. Iniharap nila ito kina Moises, Aaron at sa buong kapulungan. Ikinulong muna siya habang hindi pa tiyak kung ano ang gagawin sa kanya. Kaya't sinabi ni Yahweh kay Moises, dalhin siya sa labas ng kampo at pagbabatuhin ng buong kapulungan hanggang mamatay. Ganun nga ito. Hanggang 36. Ako. So, napansin niyo po, kumuha lang ng panggatong, di ba? Sa araw ng Sabat. Ano po ang sinabi ng Panginoon doon sa nahuli? Papatayin. Okay, stone to death. So, aside from kumuha ng panggatong, yung pagsindi ng magpaapoy para magluto, hindi rin pwede yon. May katumbas na kamatayan. Ibig sabihin, sa araw ng Sabat, hindi pwedeng magluto. Hindi pwedeng magluto, papatayin. Kung may magluluto sa araw na yon. Dito tayo muna sa Exodus 35. Bawal magpaapoy. Dito tayo sa 35. Start reading sa 1 hanggang 3. And Moses gathered all the congregation of the children of Israel together, and said unto them, These are the words which the Lord hath commanded, that you should do them. 6 days shall the work be done, but on the 7th day there shall be to you an holy day, a Sabbath of the rest to the Lord. Whosoever doeth work therein shall be put to death. He shall kindle no fire throughout your the Sabbath day. So, pwede bang magpaapoy during Sabat? Hindi, papatayin po. Hindi pwedeng lumaba. Hindi pwedeng gumawa ng kung anuman sa araw na iyon. Dapat ang tao ay nandoon lang sa kanilang tahanan. Wala pong ginagawa. Wala pong, hindi sila pwedeng gumawa ng kung anuman para sa kanilang sarili. Hindi pwede. Okay? Papatayin sa pamagitan ng pagbabato. Mahirap ba o sobrang hirap? Sobrang hirap. Wala pong magsasabi na nasunod ko ang kautusan. Israel nga hindi nakasunod. Tayo pa kaya na sa time na ito, hindi tayo kasama. Isa pa, yung anak na Suael, papatayin din. Basahin natin sa Deuteronomy 21:18. Deuteronomy 21:18 to 21. The man Abbas the Lord his son, which will not obey the voice of his father, or the voice of his mother, and that, when they have chastened him, will not hearken unto them. Then shall his father and his mother lay hold on him, and bring him out unto the elders of the city, and unto the gate of his place. And they shall say unto the elders of his city, This our son is stubborn and rebellious. He will not obey our voice. He is a glutton and a drunkard. And all the men of his city shall stone him with stones that he die. So shalt thou put evil away. Nakita niyo po, under the law, yung anak na pasaway hindi sumusunod, ano ang gagawin sa time na ito? Papatayin. Okay? The congregation will stone to death. Papatayin yung
anak na pasaway sa under the law of Moses. Kaya hindi ka pwedeng bumato dyan ng 2 beses. Ha? Hindi ka pwedeng bumato ng 2 beses. Wala namang ganun, basta stone to death. Oh, the congregation will Tig-isa lang na ito. So- sabihin mo, sir, pag Friday, iluto na lahat, kakainin na lahat ang mga hayop kasi bawal sa... Yes, bawal. Oh, hindi pwede sa... Kaya, sa Friday, kung gamitin natin yung araw natin, hindi naman Friday yun sa calendar nila. So, sa Friday, bago yung Saturday, ay doon lang sila magluluto. Pero kailan po na kung ang Sabat, hindi po sila lumalabas? Anong araw po ba yun nung pumasok si Jesus Christ na nagbasalan mo po kay sila? Sabat. Sabat day. Oh. Si Jesus Christ, hindi kasi... Si Jesus ay meron siyang dalawang nature, God at man. So, hindi ibig sabihin na nung siya ay nagpapagaling, nagpapagamot, or may mga tinulungan siya during Sabbath, ay sakop siya ng Sabbath kasi siya yung Lord of the Sabbath. Basahin natin sa Mark 2:27. Hindi siya saklaw ng Sabbath kasi siya mismo yung Sabbath. Lord of the Sabbath pa. Lord of the Sabbath. Dito po sa Mark 2:27 to 28. Mark. And he said unto them, the Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath. Therefore, the Son of Man is Lord also of the Sabbath. So, the Son of Man ay siya yung Lord of the Sabbath. So, during the time of Christ, sa time dito po, si Jesus Christ, nung siya ay nag-perform ng miracle during Sabbath, siya po ay sa nature ng pagiging Diyos. Okay, hindi siya tao. Siya ay nasa nature na pagka-Diyos, kaya hindi siya sakop ng Sabat. Kaya, sa time na ito, siya mismo yung Sabat. Kaya anong sabi niya? Come unto me and I will give you rest. The word rest ay Sabat. Basahin niyo sa Matthew 11:28. Siya mismo na yung rest. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. So ang rest dito sa time ni Christ ay sa kanya mismo. Ang rest naman sa time ni Moses sa batas, sa Sabat, yung day sa araw. Ang rest dito ay sa araw, sa 7th day. Ang rest sa time ni Christ ay sa kanya. So, magkaiba. Magkakaiba na yan. Okay? Kasi magkaiba ang panahon naman. Oh. So, Christ, siya na yung Lord of the Sabbath, siya na mismo yung Sabbath. Kaya sabi niya, come unto me, and I will give you Sabbath, or I'll give you rest. During the time of Moses, ang rest day, ang rest sa kanila, ang Sabbath, ay yung pang-7 araw. Kung baga, sa time ni Moses, sa time ng batas, ang rest ay nasa araw. Balikan lang natin yung Exodus chapter 20. Exodus chapter 20, verse, start reading sa 8 hanggang 10. 8 to 10, Exodus 20. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shall thou labor and do all thy work. But the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within the gates. So, binigyan ang tao ng 6 na araw, tama? Para mag-work. Pero yung pang-7, hindi pwede. Kumbaga, ang rest dito ay sa isang araw, 7th day. Sa time ni Kristo, ang rest ay sa Kanya mismo. Pero sa time ni Apostol Pablo, iba. Ang rest natin, yung ginawa ni Kristo.
So His finished work. Kaya sabi na that the power of Christ may rest upon you. The power of Christ, the power is the cross. Ibig sabihin, ang rest under the bat now is the cross. Pas. Oh. Di ba yung rest day na sinasabi natin naman ngayon, yung pagsamba o kaya araw ng Panginoon na tayo po ay sumamba? Ngayon, Ngayon. wala po sa araw ang rest niya. Okay, wala Kasi sa araw. Sa cross. Yung mga sinasabi ng iba, ng kagawian mo. Oh, wala po ang ganun. Pero yun, wala talaga. Wala. Kasi ang araw sa panahon ngayon, pari-parehas na lang. Tignan niyo sa Roma 14:5. Ang araw ay parehas lang. Wala pong mas mahalaga na araw sa panahon natin ngayon. Ang araw ay parehas lang. Pwede kang sumamba ng Monday. Pwede kang sumamba everyday. Pwede kang sumamba ng kung anong gusto mo. Pero, hindi ibig sabihin, mas mahalaga ang araw nito. Ang araw ngayon, pari-parehas lang. Pero during the time of Moses, mayroon lang isang mahalaga. Yung pang 7th day. Pero yung pang 7 days sa panahon ni Moises, wala talaga silang gagawin kahit na sumamba sa Panginoon. Wala silang gagawin yung pang sarili. Yung sarili. Okay, yung pang sarili nila. Pero yung para sa Panginoon, Yun yung gagawin ng iba. Kaya nga yung iba nasa templo. kaya yung mga iba pala ang gagawin, yun ang ginagawa. Kaya nasa church naman. Sana, kung the whole day nandun. Pero yung iba, pag 3 hours ka nang nakaupo, reklamo na sila. Di ba? Yung iba tulog na. Tulog na. Kaya wala pa rin nakasunod. Kung Rest naman yun, yung matutulog sila. Okay, dito tayo sa ano. Ang araw dito po ay pare-parehas lang. 14:5. Sa Romans 14:5. One man esteemeth one day above another, another esteemeth every day alike. Let every man be fully persuaded in his own mind. So, ulitin ko po, noon, mayroong isang nagpalagay na mas mahalaga yung isang araw. Pero, sa time natin ngayon, pare-parehas na lang ang araw. Okay? So, hindi po mahalaga ang Saturday, hindi po mahalaga ang Sunday, lahat po yan pare-parehas lang. Kasi noon, ang reason kung bakit mahalaga, dahil yun ang ni-required sa law of Moses. Okay? At sa time ni Jesus Christ, siya na mismo yung rest. Okay? Siya na mismo yung rest. Siya mismo yung Sabat. Siya yung mismo yung Sabat. Sa panahon naman natin ngayon, the power of Christ may rest upon you. It's referring to the cross, the finished work. Tapos na eh. Kumbaga, ano pang gagawin mo? Tapos na. Naka-rest ka na, naka-rest ka doon. Kasi ang Panginoon yung nag-work, hindi ikaw. Okay? Yung ginawa niya sa cross, salvation under Sabbath now, ay ginawa na ng Panginoon. Kaya, ang rest natin dito ay sa cross. Okay? So, under the time pass, ano pa? During the time of Abraham. Ito po yung mga time pass na program, and then time ni Noah, and then kay Adam. So yan po ay pinag-uusapan time pass. Pero yung programa ay parehas. Ang programa na kay Adan ay sa earth, kay Noah, kay Abraham, kay Moses, more on sa earthly. Yung earthly promises ng Panginoon, pero magkakaiba po ang instruction. Ibang panahon din. Iba't ibang panahon, katulad ng instruction sa pagkain kay Adan, gulay. Tama? Gulay ang kakainin nila. Ang instruction naman na natanggap ni Noah tungkol sa food ay mayroon ng additional karne.
Okay? Pagdating kay Moses, yung karne may marumi at saka may malinis. Pagdating kay Apostol Pablo sa Batnaw, magpasalamat ka lang, kainin mo na. So yun yung kaibahan. Regarding sa mga instruction under the time past, magkakaiba po under the Batnaw. Pagdating sa pananamit, Sa Old Testament. dito stricto sila diba? sa pananamit under the Old Testament. Sa kay Apostle Paul, anong sinabi sa Yung pananamit? modest ang ano Modest yan, lang. describe. Modest. Anong standard yung modest? Basta, Yun lang, yun yung standard, pero basta disente. decente na ano. Oh. Natakpan na kasi ng bagay na hindi dapat makita. Okay? So, Kasi yan yung mga pinag-aanohan minsan sa debate yan. tama. So, balik tayo dito sa ministry ng Panginoon, hindi siya tinanggap. Pero, alam din niya na hindi siya talaga totally tanggapin at siya papatayin. Kaya, mayroon siyang sinabi sa mga apostles na pupunta tayo sa Jerusalem at doon siya papatayin. Ito, pakibasa sa Lucas 18, 31 to 34. Ito, napag-usapan natin ito last meeting regarding doon sa kanyang Esther. yung mangyayari sa Jerusalem. Sige, Luke 18, 31 to 34. Binukod ni Jesus ang 12 at sinabi sa kanila, pupunta tayo sa Jerusalem at doon matutupad ang lahat ng isinulat ng mga propeta tungkol sa anak ng tao. Siya ay ibibigay sa mga ng mga Pilipino, pupatsain, hahamakin at duduraan. Siya ay hahagupitin at papatayin, ngunit sa ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay. Subalit ang 12 ay walang naunawaan sa kanilang narinig. Inilihim sa kanila ang kahulugan na yun at hindi nila nalalaman ang sinasabi ni Jesus. So, sinabi ng Panginoon, pupunta tayo sa Jerusalem at doon ay matutupad lahat yung patungkol sa kanya, siya ay papatayin. Alam na ng Panginoon, pupunta sa Jerusalem para siya ay mamatay. Pero hindi alam ng mga apostol na siya ay papatayin doon. Okay? Pero si Kristo, alam niya, pupunta sa Jerusalem para siya ay mamatay and then matutupad ang mga bagay na patungkol sa kanya. At sinabi din niya, sa ikatlong araw, siya ay, mabubuhay, mag-resurrect. So, ganun po ang nangyari, siya po ay namatay. Pero ayon sa kanyang pangako, siya ay mag-resurrect. So, nag-resurrect siya on the third day. And then, nung siya nag-resurrect, itong mga 12 apostles, ikinumission niya. So, including Matthias na apostles. So, bago umakyat ang Panginoon, bago siya umakyat, ang mga apostles ay kanya munang ikinumission ayon sa Mateo 28:19. Basahin natin. Bago siya umakyat, yung mga apostles, ikinumission muna niya. Sige. Mateo 28:19. Kaya tumayo kayo, gawin ninyo kalagpo ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismahan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So dito po, ang lumawak yung kanilang pupuntahan. Nations, dito po, nation. Nation, singular, nation, Israel lang. Dito naman, nations, ang dami na nilang pupuntahan. Okay? So, agad-agad ba silang pumunta after the instruction? Hindi pa. Sabi ng Panginoon, antayin niyo muna ang banal na Espiritu na mag-empower sa inyo. Hindi muna sila humayo agad. Kailangan nilang Espiritu para sila i-empower. Okay, pakibasa po ang Acts 1:8. Acts 1:8.
But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the Alright. uttermost part of the earth. So meron silang starting point. Start muna sila sa Jerusalem, and then Judea, then Samaria, and then Gentiles, the uttermost part of the earth, the Gentiles. Okay, pero start muna sila sa Jerusalem. Pero ang kailangan nila, yung Espiritu. Kasi hindi sila makapunta sa iba't ibang bansa mag-minister kung wala yung tulong ng Espiritu. Kaya dumating ang Espiritu, Acts 2. Ito po yung tinatawag na Pentecost. Ngayon, ano ang nangyari sa Pentecost? Bakit kailangan nila inantayin ang Espiritu? Pakibasa po, Acts 2. Acts 2, 1 to 10. Sige, Acts 2, 1 to 10. Pero yung mga 12 po, hindi po nakarating sa mga Gentiles kasi na siya, ang tawag dito. Persecute. Hinuhuli na Apostol Paul. Ay, si Saul. Hindi sila Nakarating sa mga hindi sila nakarating kasi unahin muna nila ang Jerusalem. Diyan pa lang. Sa Jerusalem pa lang may persecution na. Okay? Umpisa pa lang. Umpisa pa lang. So ito po ang purpose. Bakit kailangan ng Espiritu? Acts 2, 1 to 10. Sige. And when the day of the Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance. And there were dwelling at Jerusalem Jews, devote them out of every nation under heaven. Now when this was noised abroad, the multitude came together and were confounded, because that every man heard them speak in his own language. And they were all amazed and marveled, saying one to another, Behold, are not all these which speak Galileans? And how hear we every man in our own tongue, wherein we were born? Parthians and Medes and Elamites, and the dwellers in Mesopotamia, and in Judea and Cappadocia, in Pontus and Asia, Syria and Pamphylia, in Egypt, and in the parts of Lydia, about Cyrene, and strangers of Rome, Jews, and proselytes. Right. So, kaya pala, kailangan nila ang Espiritu para tulungan sila na makapagsalita ng iba't ibang wika dahil ang kanilang mission, all nation. Hindi sila pwede makapag-mission ng wika nila isa. Kaya sa pamagitan ng banal na Espiritu na makapagsalita sila ng iba't ibang wika, purposely makapag-mission sila. So yun po ang purpose. At alam niyo po, dahil dito may na-convert 3,000 araw-araw. Ganun po ka-effective nung time na ito. 3,000 ang na-convert araw-araw. Pakibasa po Acts 2:41. Acts 2:41 and then 47. Then they that gladly received his word were baptized. And the same day there were added unto them about 3,000 souls, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Sa 47, ayan. So, napansin po, 3,000 ang na-convert daily. Ganun po ang nagiging resulta nung sila'y na-empower. Nakuha? Sige. Anong gospel po ang... Ang gospel nila, kingdom pa rin. Oo. Gospel of the kingdom. Yan pa rin ang
ipinapangaral nila, Gospel of the Kingdom, pero kailangan nila na i-recognize na yung kanilang pinatay ay binuhay. Kaya sa time na ito, na-realize na nila na yung pinatay pala na buhay, yun pala yung Mesyas. Kaya ang daming naniwala. Nang daming naniwala. May tanong? Sige. Ginagamit ng isang mga doktor yung sa Acts ko na yan. Hmm. Yung ganito. Yun daw yung baptism of the Holy Spirit. Na kailangan pag hindi ka nakapagsalita ng Evangelika hindi baptized. Actually, ito talaga ay baptism with the Holy Spirit talaga ito. Okay? Pero minsan lang itong nangyari, hindi naman paulit-ulit. Ang prophecy, pag nangyari yun, minsan lang. At ito'y nangyari Acts 2. Fulfill. Pwede pa bang mangyari hanggang ngayon? Paano paulit-ulit propesya ito ni Propeta Joel? Hindi pwedeng mangyari paulit-ulit yan sa tao. So fulfilled na yan. Tapos na ito. Yes. Okay? Isang principle nila, Pastor, na kapag nagsalita ng Evangelika, ay in-empower mo daw yung sarili yung pag-usap sa Panginoon. Wala pong ganun. Kasi ang context ay malinaw. Okay, at saka yung ilang tao lang po ang naka-experience sa time na ito, 120 doon sa upper room. Okay, 120 doon sa upper room. Kasi ito ay during Pentecost. Ang Pentecost kasi ay piyesta ng Israel. Kasama yung 12. Yes, kasama. Yung mga apostles and then yung iba pa na na-empower. Kaya ang purpose kasi doon kung bakit para sila ay makapag-mission sa iba't ibang lugar, makapagsalita ng iba't ibang Yung wika. ano yung na-win nila? 3,000, hindi na nag-speak in tongues ngayon. Yung 3,000 na na-win. hindi kasi yung sila lang doon, yung nandoon May sa power amin. lang. May inutusan. Oh, sila lang yung mga Ibig sabihin, hindi na nauulit. hindi na. Hindi na. Pwede po na So ibig sabihin, yung 3,000, wala rin nag-speak in tongues dyan to na mangaral din. Hindi na. Oh, yung ano lang, kasi ang mission sila lang. Yung mga nag-mission lang na yung- 12. Okay, yung ang may mission talaga yung 12. O yun. Yun talagang may mission. Sila yung nag-speak in tongues. Oh, To Kasi yung preach. ng number tas yung nagdadagay sa 20 ko 120. 120 lang. Pati yung tawag dito, kasama lang 120, nag-speak ng tongues na lang. Wala namang record na ano doon, basta Wala sila. ang mga nakakarinig dito sa binasa natin, nagugulat sila bakit yung mga ito ay nagsalita So ng sila lang yung binigyan ng power. sila lang Oo, dito. yung 12. Pero yung mga 12, pinangalan, hindi. yung 12 talaga, sila yung Nag-speak. primary kasi dito sa sinabi sa ito yung utos kasi nila humayo kayo sa lahat ng bansa. Pero tika, antayin niyo muna ang Espiritu. Yun. For Antayin niyo muna. empowerment. For empowerment. Sabi niya, but ye shall Receive. power after that the Holy Ghost is come upon you. Referring to the apostles. And then, pag nangyari yon, you shall be witnesses unto my boast in Jerusalem, Judea, Samaria, then to the uttermost part of the earth. Hindi na speak in tongues. Hindi na. Speak in tongues. Yun yung naging power. Acts 1:8 yun. Oo. Na-empower na sila. So, Okay? At saka ulitin ko yung speak in tongues dito sa binasa natin, dialect. Di ba ano ka makapag-mission na hindi dialect yung sasabihin? Dialect ng ibang bansa. oh, yun. Dialect, very clear dito sa binasa natin. Nagulat sila dito sa verse 6. Now when this was noise abroad, the multitude came together and were confounded because that every man heard them speak in his own language. At ito pong na-mention, mayroong ilan na may iba't ibang dialect. Yung Parthians, Medes. sa Medes, Elamites, dwellers of Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus, Asia, ang dami pa. Mga dialect, iba't ibang dialect. Pero di po ba namin na ulit yung Espiritu
apostles in Peter nag-preach sa kay Cornelius at yung mga tao na yun. Ano yung ulit? Acts 10, Cornelius, Kaya sa house kay of Cornelius. Cornelius yung mga naniwala doon sabi ko kasi nag-speak in other tongues. Yung sa Kay Cornelius. sa time ni Cornelius, ito ay mga signs na lang na ano. Hindi katulad dito, pero yung doon sa kay Cornelius, ang ginamit is the signs. Signs na sila ay nabautismuhan Holy Spirit. ng Espiritu. Pero yung sa Acts 2 na sila lang, yung sa propesya, yung fulfillment ng prophecy, Ni Joel. yun lang talaga yon. Pero nung Magkaiba. iba yung ano doon, mga sinyalis na lang. Sinyalis nung siya nabautismuhan, di ba binautismuhan mo na sa tubig? Dito, hindi naman eh. Sa Pentecost, sila nakatanggap, yung 120, nagsalita ng iba't ibang wika. Yung sa time naman, the rest, bautismuhan muna sila, then ang result, mayroong tinatawag signs. Mayroong tinatawag sinyales, magsalita sila ng bagong wika ang ginamit. Okay, pero yung sa dito mismo sa Acts 2, hindi na mauulit yun. Kasi fulfillment na yun sa prophecy ni Propeta Joel. Okay? So, ulitin ko anong purpose, bakit kailangan magsalita ng iba't ibang wika itong mga to. Ang purpose ay yung mga apostles, ang purpose para makapangaral sila sa iba't ibang bansa. Ulitin ko po, dialect yun ha. Dialect. Di ba mayroon tayong iba't ibang dialect. Pero sa panahon natin ngayon, hindi ka agad makapagsalita ng bagong dialect kung hindi mo aralin. Okay? Pero sa panahon noon, biglaan, instant na makapagsalita sila dahil sa work ng Espiritu. So maraming na-convert, yes. Ang dami pong mga na-convert, 1,000 ang na-convert daily. At sa puntong ito, since na dumami yung mga followers ng ating Panginoon, ito po hindi nagustuhan ng gobyerno. Okay, kaya itong mga apostles ay pinatawag sa Sanhedrin at pinarningan na wag nang ituloy ipangaral ang tungkol sa pangalan ni Kristo. Pero ang mga apostol, tuloy pa rin silang nangangaral, kaya ito po ang napagdesisyonan ng Sanhedrin, i-persecute na lang sila. Hulihin na lang, ikulong, or papatayin ang mga tagasunod ni Kristo. Kaya dito po lumabas ang pangalang Saul. Okay, si Saul. Si Saul, isa siyang miyembro ng Sanhedrin na mayroong authority na i-persecute ang mga followers ni Kristo sa time na ito. Pakibasa yung Acts 8:1. And Saul was consenting unto his death, and at that time there was a great persecution against the church, which was at Jerusalem, and they were all scattered abroad throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. Ayan. So, na-scattered na lahat, maliban lamang sa mga apostol. Okay, na-scattered na lahat, maliban sa mga apostles, napunta sila sa iba't ibang lugar. Ano pong dahilan? Ang dahilan po sa persecution. Dahil kay Saul, the persecutor, kaya ang nangyari, napunta sa iba't ibang lugar ang mga followers ni Kristo maliban sa mga apostol. Sa Jerusalem lang po ang mga apostles. So, na-scattered na. Ang nangyari po, itong mga followers ni Kristo pumunta sa iba't ibang lugar at nagsitayuan ng mga synagogue. At natunugan ni Saul kung anong mga lugar yon, kung saan nila itinayo ang mga synagogue, pupuntahan niya yon at i-persecute, papatayin, ikukulong, i-torture. Ganun po ang ginagawa ni Saul. Ngayon, meron siyang isang lugar
na natunugan na mayroong gathering, yung sa Damascus. At ito po ay nag-travel siya, may mga kasama siya, pupunta sa Damascus para i-persecute niya ang gathering doon. Basahin niyo yung Acts 9:1-5. And Saul, yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord, went unto the high priest, and desired of him letters to Damascus to the city, that he pray whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem. And as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined around about him a light from heaven. And he fell to the earth, and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. So yan po, natuloy ba siya sa Damascus para i-persecute ang mga believers doon? Hindi. Along the way, na-convert itong si Saul. Na-convert si Saul, so instead na siya ay pupunta para i-persecute, papatayin, pahirapan ang mga followers ni Kristo doon sa Damascus, along the way po siya na-convert. Ngayon, nung siya na-convert, siya po ay hindi na persecutor. Nung siya na-convert, siya po ay isang preacher. Preacher na inutusan ng Panginoon na mangaral doon sa mga hintel. So sa mga hintel, siya pupunta at maging yung kanyang mga kababayan ay pangaralan na rin. So hindi na siya persecutor kundi isang preacher. Kaya pinalitan yung pangalan niyang Paul. Hindi na the Saul the persecutor kundi Paul the preacher. Okay? So, napalitan yung pangalan niya at nagiging preacher at mangangaral na siya doon sa mga hintel at maging pangaralan na rin niya ang mga Israel. Basahin natin sa Acts 9:15, yung verse 15. But the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. So, ganun po. Chosen vessel. Ang tawag sa kanya, siya po ay pinili para mangaral sa mga hintel, mga Israel. Ngayon ang tanong, anong gospel ang kanyang ipapangaral? Parehas ba sa gospel na sinabi ni Jesus during His earthly ministry? Parehas ba sa gospel na sinabi ng mga 12 apostol? Hindi po. Ang kanyang gospel na natanggap ay ang gospel of grace. Basahin natin yung Acts 20:24. Ito po yung natanggap niyang gospel, hindi po yung gospel of the kingdom. Ang gospel po na kanyang ipinapangaral ay ang gospel of grace. Makibasa, Acts 20:24. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy in the ministry, which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. So ang gospel po na natanggap ni Apostol Pablo ay ang gospel of grace. Ano po ang nilalaman ng gospel nito? Ang nilalaman po ng gospel of grace ay ang ginawa ni Kristo sa cross. Ayon sa 1 Corinthians 15:1-4. 1 Corinthians 15:1-4. So yun po yung content, nilalaman, substance ng gospel of grace. 15:1-4. Mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naliligtas kayo sa pamamagitan nito kung natatag ninyong pinanghahawakan ng salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko na si
Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinasabi sa kasulatan. Iniligin siya at muling nabuhay sa ikatlong araw tulad din sa sinasabi sa kasulatan. So malinaw po, yan yung gospel sa panahon natin ngayon, na kung ito'y paniniwalaan, ang tao ay maligtas. So ang Panginoon nag-open ng panibagong programa na hindi po related sa kingdom program. Ngayon po ang programa ay nagbago. Ito na po ay grace program. Hindi na po kingdom church, dito po ay grace church. Okay? Grace program. So, ang Panginoon nag-open ng panibagong programa na hindi related dito. Isang programa na naitago sa loob ng maraming panahon at ito'y inirebuild ng Panginoon kay Apostol Pablo. Isang programa na naitago sa loob ng napakaraming panahon o mga programang naitago bago palikhain ang sanlibutan at ito po'y inirebuild ng Panginoon kay Apostol Pablo na ang programang ito ay hindi related sa kingdom program. Ang programang ito ay grace program. Ang tawag nito ay dispensation of grace. Ephesians chapter 3. Ephesians chapter 3, 1 to 3. Isang hiwaga, isang programa na hiwaga or mystery, secret, hidden, na kay Pablo lang ipinagkatiwala. Pakibasa? Dahil dito, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Kristo Jesus, alang-alang sa inyong mga hingpin. Marahil ay nabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay pinagkatiwalaan niyo ako ng tungkulin ito para sa inyong ikabubuti. Tulad ng naisulat ko na sa ilang salita, ipinaalam sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na kanya. So sa kanina ipinagkatiwala yung lihim kay Pablo. Okay? Kay Pablo po inireveal, ipinagkatiwala ang mystery na hindi na unawaan, natutunan ng mga propeta noon. Kundi ito po ay isang programa na nakatago at kay Pablo lang po ipinagkatiwala. Dagdag po natin ang Romans 16:25. Romans 16:25. Now to him that is of power to establish you according to my gospel, and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began. Ayan, nakita niyo po isang programa, secret before the world began. At kay Pablo lang po inireveal ang programang ito. Ang tanong, sino ba si Pablo? Siya po ay apostol. Apostol para kanino? Basahin natin. Romans 11:13. Romans 11:13. For I speak to you Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I magnify mine office. So si Pablo ang apostol ng mga Hintil. Kung ang dosing apostol ay apostol ng dosing tribo ng Israel, good news naman para po sa atin. Bakit? Ang Panginoon pumili ng isang apostol para po sa ating mga Hintil. So si Pablo ang apostol ng mga Hintil. Sa kanya ipinagkatiwala ang programa sa panahon natin ngayon at ang gospel na dapat paniniwalaan para maligtas ang mga tao ngayon ay maniniwala sa ginawa ni Kristo sa cross. Sige po. Sir, apostle to the Gentiles si Apostol Pablo. Hindi na po ba siya nangaral sa mga Israel? During the transition, since na ang Israel and Gentiles sa time niya ay ginawang equal footing. Kumbaga isang group na lang. So during the transitional period, ay inunan niyang pinangaralan itong Israel kasi wala nang distinction eh. Kumbaga Israel and Gentiles equal. Pero sa puntong ito, nung siya nagiging preacher, ay alam niya na iisang group na lang
inuna niyang pinangaralan ang mga Hudyo. Basahin nyo, Romans 1:16. To the Jew first. Sige. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. So, to the Jew first, doon muna siya sa mga Hudyo, and then to the Greeks, the Gentiles. So, inuna niya muna. So, during the transition, ang una niyang pinangaralan ay ang mga Israelites muna. Dagdagan pa natin dito sa Acts 13. Dito sa Acts 13, basahin niyo po yung ito po unang pinuntahan ng mga ni Pablo, ang mga Israelites. Sila muna ang unang pinangaralan nila. Start reading na lang sa 45. Acts 13:45. But when the Jews saw the multitudes, they were filled with envy, and spake against those things which were spoken by Paul, contradicting and blaspheming. Tuloy. Then Paul and Barnabas waxed bold and said, it was necessary that the word of God should first have been spoken to you. To you is referring to the Jews. Again. But seeing ye put it from you, and judge yourselves unworthy of everlasting life, lo, We turn to the Yan. So, inuna nila muna. Pero ang nangyari, tinanggihan ni reject. Kaya we turn to the Gentiles. Kaya pagdating sa Acts 28:28, doon yung final na ayaw talaga tinanggihan ng mga Hudyo ang katuruan. Kaya ang mensahe ng Panginoon ay sa mga Hintil na lang. Acts 28:28. Sige, Acts 28:28 at isunod niyo yung Romans 11:11. Be it known therefore unto you that the salvation of God is sent unto the Gentiles, Ayan. and that they will hear. So, ito na po ay kinunclude na. Ayaw nila, kaya ang salvation sent to the Gentiles. Then, sa Romans 11:11. I say then, have they stumbled that they should fall? God forbid. But rather through their fall, salvation is come unto the Yan. Gentiles. Ganun pong nangyari. For both them to jealousy. Dapat sila yung nauna, di ba? Tinanggihan. O di sabi na lang ni Apostol Pablo, just sa salvation, come unto the Gentiles to provoke them to jealousy. Kaya siguro nila tinanggihan kasi meron silang unang gospel na narinig kasi nung sa... Pwede. Kasi nga, yung nangaral si Pablo ay iba doon sa kanilang alam. Automatic yun. Kasi hindi lahat ng may alam ay makukonvince. Hindi lahat ng may alam, subukan yung mga pangaralan yung may alam. Pero hindi lahat. Okay? Pero, mostly sa mga may alam, backright. Ayaw na nilang makinig, ayaw nilang umupo man lang mag-aral. At isa pa, mostly yung mga may alam, sila yung mga nang-accuse. Okay? Yung mga, halimbawa, kung magtuturo ka na iba sa alam nila, o yan, na-accuse ka agad. Sila yung mga accusers. Okay? Hindi man lang aralin kung ano ba talaga ang programa ng Panginoon. So katulad ng mga Israelites, sa time na ito, yung mga may alam under the kingdom program ay sila yung mga hindi agad maniniwala. Kaya ang nangyari kay Pablo, pinersecute din nila. Actually, yung mga nag-persecute kay Apostol Pablo sa time na ito, yung mga kingdom believers. Kasi pumunta si Pablo sa mga sinagoga. At
ipinapangaral niya ang gospel of grace. Siyempre naman, iba doon sa kanilang natutunan, talagang magagalit sila. Kasi pumunta si Apostol Pablo, ipapangaral yung kanyang natanggap, kaya kini-question yung kanyang credibility. Saan ba galing yung kanyang ipinapangaral? Basahin nyo, Galatians, chapter 1, 11 to 12. Question, saan galing yung kanyang ipinapangaral? Sinagot din niya, Galatians 1, 11 to 12. But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. Yan. So yun yung sagot ni Pablo. Kaya sabi, but I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. Hindi yan sa tao galing. For I neither received it of man. Hindi din yan tanggap sa magitan ng tao. Neither was I taught it, or sa kanya, nanggagaling mismo. But by the revelation of Jesus. So yung kanyang ipinapangaral ay revelation ng Panginoon sa kanya at hindi nauunawaan ng mga believers dito. Bakit? Ang natanggap niyang turo ay isang programa bago palikain ang sanlibutan. So walang nakakaalam dito. Sa time na ito, walang nakakaalam sa ipinapangaral niya dahil sa kanya po direct inireveal ang mystery program. Ang dispensation of grace ay kay Pablo ipinagkatiwala. Kaya good news para sa atin, si Pablo ang apostol natin, at yung gospel na kanyang ipinapangaral ay ipinapangaral natin dahil ito po ang gospel sa panahon ngayon. Wala na pong ibang gospel na dapat paniniwalaan ay ang gospel of grace. Ang gospel of kingdom ay nag-stop temporary nung inireveal ng ating Panginoon kay Apostol Pablo ang panibagong programa, na ang programang ito ay patungkol sa langit. Kaya, lahat ng mga believers na tinatawag body of Christ, sila po ay pupunta sa heaven sa pamamagitan ng rapture or caught up. So, lahat ng mga believers, lahat ng mga grace believers ay pupunta sa langit. Paano sila naging grace believers? Naniniwala po sila sa gospel of grace, na ang mensahe, ang pinakalaman ng gospel na ito ay ang cross of Christ. The message of the cross. So, ang tao ay pupunta lamang sa langit kung paniniwalaan ang ebanghelyo ito. Paano kung ang kanyang paniniwalaan ay kingdom? Siya ba'y pupunta sa langit? Hindi. Kasi ang gospel of the kingdom, ang pangako ng Panginoon, dito lang sa lupa. Dito lang sa lupa. Kaya may tinatawag na earthly kingdom. Ang mga believers ngayon, naniniwala sa ebanghelyong ito, ay citizens sa langit. Anong sabi sa Philippians 3:20? Ang citizenship ng mga believers ngayon ay sa langit, hindi sa lupa. Sige po. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula roon ay hinihintay natin may pananabik ang Panginoong Jesucristo at ang ating tagapagligtas. O diba, ang citizenship natin sa mga believers ngayon sa langit. Paano po sa pamamagitan ng caught up or rapture? Basahin natin. 1 Thessalonians chapter 4, 16 to 17. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive
and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we. Yan, caught up. So lahat ng mga believers, grace believers, ay pupunta sa langit sa pamamagitan ng caught up rapture. Ngayon, ang katawan natin ay papalitan din. Magiging glorified body, heavenly body, kasi ang katawan natin ay earthly, tama? So hindi na nakadesign sa langit. Pag pupunta sa langit, hindi pwede. Kaya lahat ng pupunta sa langit, ang katawan ay papalitan ng katawang panlangit. Basahin muna natin yung 1 Corinthians 15, 51 to 52. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump. For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. O, di ba? Papalitan ang ating katawan ng incorruptible, glorified, ayon sa Philippians chapter 3 verse 21. Papalitan ang ating katawan katulad ng katawan ni Kristo. Sige, Philippians 3:21. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang nagkakapagpapatuloy niya upang maging katulad ng kanyang katawang naglahat. Ganun po. Pagdating ng rapture, kaya ulitin ko, lahat ng mga grace believers, lahat ng mga believers under sa But Now program, sila ay tatawagin na katawan ni Kristo at pinangakuhan ng panlangit na tirahan. Kaya ang citizenship ng mga believers under grace ay sa heaven. Ngayon, papaano mag-end ang programang ito? Ang programang ito ay mag-end lamang pag nakumpleto yung bilang ng mga hintel na naniwala sa ating Panginoon. Basahin po natin Romans 11:25. For I would not, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own conceits, that blindness in part is not at least until the fullness of the Gentiles be come in. Ayan po, kung makumplito yung bilang ng mga hintel na niwala sa ating Panginoon, mag-close na yung program. Aakyat na po ang mga grace believers sa langit, and then yung programa ng Panginoon sa Israel, itutuloy. Kasi hindi natuloy yung programa ng Panginoon sa Israel, naputol temporary po nung inirebuild ng ating Panginoon ang grace program, pero after the rapture or caught up, ang programa ng Panginoon sa Israel na hindi natuloy, itutuloy. Kaya babalik yung dating estado. So Israel, and then Gentiles. Kung ano yung estado ng mga Gentiles at saka Israel, ay babalik yung dating estado na hiwalay ulit. Dito lang po sa time na ito na pinagsama. Pero after the rapture, babalik yung programa ng Panginoon sa Israel at sila na naman po ang concern. Bago darating ang Panginoon maghahari sa kanila, sila ang focus ng ating Panginoon. Pakibasa po ang Romans 11:26 to 27. And so all Israel shall be saved, as it is written, there shall come out of Zion the deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob. For this is my covenant unto them, when I shall take away their sins. So mayroong covenant kasi ang Panginoon na dapat mangyari. So ang covenant ito yung tinatawag New Covenant or New Testament. So kailan mangyayari? Mangyayari po yan after the 7 years. So ito pong 7 years, ito yung time of Antichrist 666. Okay?
Great Tribulation. Then babalik ang Panginoon after 7 years at dito na po i-establish yung kingdom na ipinapangaral sa time na ito. Kailan po sa pagbalik ng Panginoon, ito yung second coming. Second coming ng ating Panginoong Hesus at maghahari siya 1,000 years sa bayang Israel. Pero, bago po mangyari ito, dadaan muna sila ng 7 years Great Tribulation at yung makaligtas dito sa 7 years Great Tribulation, papasok po sila dyan yung mga believers. So, ang tanong, ano ang ipinapangaral nila sa time na ito? Ipapangaral nila yung tungkol sa kingdom pa rin. Tungkol sa paghahari ng Panginoon. Kaya after the tribulation, ang Panginoon babalik. Basahin, Mateo 24, 29 to 31. Babalik siya after the Great Tribulation. Pagkatapos ng kapigatian sa mga araw na iyon, magdidilimang araw, hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananamis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaat at lumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng daan. So, ganun po, after the tribulation, babalik ang Panginoon. Pero, ang purpose po na siya'y bumalik para matupad yung propesiya na siya'y maghahari sa bayang Israel. So, yun po yung purpose para matupad ang propesiya na siya'y maghahari kapalit sa trono ni David, maghahari siya magpakailanman. So, ang tanong, paano yung mga hintel? Ang mga hintel po, ang salvation ng mga hintel ay kailangan nilang magpa-convert sa Israel. So, ang tawag sa kanila, proselyte. Okay, mag-proselyte. Kaya may mga Gentiles din makakapasok sa 1,000 years bilang proselyte. At ang kanilang blessing nakadepende lamang sa Israel. Okay, ma-bless ang mga Gentiles sa pamagitan ng Israel. Kaya sa millennial kingdom, dito po i-establish ang New Testament. Ang New Testament or tinatawag New Covenant. Dito na po, ano ba ang New Testament? Katulad ba sa Old Testament na isinulat sa tablets of stone? Hindi. Ang New Testament ay sa kanilang isip at puso na lang ilalagay. Basahin natin sa Hebrews. Sa Hebrews chapter 8, 9 to 11. Sa kanilang puso at isip na lang iuukit ang katuruan ng Panginoon pag na-establish ang New Testament dito po sa millennial kingdom. Sige. Hebrews 8, 9 to 11. Hindi ito magiging katulad ng ipang ginawa ko sa kanilang mga minuto. Dahil sila sa iyo, sapagkat hindi sila naging tapat sa pakikipagtipan sa akin, kaya't sila'y aking pinabayaan. Ganito ang gagawin kong tipan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon. Itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos. Isusulat ko ito sa kanilang puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang magiging bayan. Hindi na kailangan turuan ng isa't isa at sabihin, kailangan mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat
mula sa pinaka-aba hanggang sa pinaka-dakila. Alright. So, sino po ang recipient ng New Testament? The house of Israel, house of Judah. At kanino ilalagay ang iukit ang katuroan ng Panginoon sa isip at puso? Sa Israel. At mayroon pa bang pagtuturo pag na-establish ang New Testament? Wala na. Kasi alam na nila ang Panginoon. So sa time na ito, matutupad ang propesiya na sinasabi ng propeta na ang Panginoon ay maghahari sa Israel. Kaya pagdating ng Panginoon, si Antikristo ay kanyang huhulihin at itatapon sa lake of fire. Okay? Ito po ay ayon sa Revelation chapter 19 to 21. At si Satanas ay huhulihin muna, ikukulong 1,000 years dito po sa bottomless pit. Dito po, bottomless pit. Okay. So sa Revelation 20, 1 hanggang 2. Then after 1,000 years, pakawalan siya. Di ba? 1,000 years din siya dito. 1,000 years ako yung mag-hari. Sa Israel, 1,000 years din siya sa bottomless pit. Then after that, pakawalan siya. Sa Revelation 20, 7 to 10. Then, magkakaroon ng labanan. Yung Battle of Gog and Magog, siyempre matatalo siya, itatapon lang din siya sa lake of fire. Okay, Revelation 20, 7 to 10. Then, ang mundo natin, gugunawin na ito. Okay? After the 1,000 years, after si Satanas ay maikulong, ang mundo natin, madidissolve na, magugunaw na lahat ito. Ayon sa 2 Peter, chapter 3, 10 to 13, mawawala. At ang Panginoon ay mayroon ng nakahanda na bagong nilikha niya, yung new creation. Create na po niya yung new heaven at saka yung new earth, New Jerusalem. Ito po yung tinatawag na fullness of times according to Ephesians 1:10. The dispensation of the fullness of time. At sa Revelation chapter 21, 1 and 2, ito po yung tinatawag new creation, new heaven, new earth for the earthly people. Kaya siya nag-create ng new earth para doon sa mga believers na pinangakuhan dito sa earth forever. Nag-create siya ng new heaven dahil sa mga believers na nasa langit. New heaven sila. Okay? At saka yung pinangakuhan ng Panginoon, start pa lang kay Adan, yung earthly program. Kaya siya nag-create ng new earth at doon ilalagay ang New Jerusalem forever na po yun. Okay? But in between, dito po, mayroon pang gitinatawag na Great White Throne Judgment. Lahat ng mga unbelievers na galing doon sa past ay bubuhayin dito at itatapon sa lake of fire. Ayon sa Revelation 20, 11 to 15. So, dapat bang aralin ang Bible rightly divided? Yes, para hindi mag-ahalo. Yun po ang purpose ng right division. Kung gusto natin na mapag-aralan ang Bible at maiwasan ang confusion, aralin ang Bible rightly divided. Kung gusto mong ipapangaral na sigurado ang teaching, hindi mo maipaghahalo ang kingdom gospel doon sa grace gospel, dapat mong aralin ang rightly divided. Dapat mong i-adapt ang method ng rightly dividing na sinabi ni Apostol Pablo kay Timothy.
Yun po ang solusyon. Para hindi maipag-mix yung kingdom, yung law and grace. Ito yung law, ito yung grace. Hindi mo maipaghalo ang kingdom church at saka body church. Ito yung kingdom church, ito yung body church. Hindi mo maipaghalo ang 12 apostle doon kay Apostol Pablo. Ano yung turo ng mga 12 apostol para sa Israel? Dapat malaman mo na mayroong turo na inireveal ang Panginoon kay Pablo para sa atin. Okay? Hindi yan maipaghahalo. At saka yung kingdom gospel at saka grace gospel. Ang kingdom gospel, hindi mo maihahalo sa grace gospel. Ang tanong, ano ba ang gospel na nag-operate sa panahon natin ngayon? Kingdom gospel o grace gospel? Grace gospel. Isa lang ang gospel ngayon na dapat paniniwalaan para ang tao ay maligtas. Ang gospel of the grace of God, believing doon sa finished work ng ating Panginoon. Yun lang po ang paniniwalaan para siya makakapunta doon sa langit. Pero kung ang kanyang ipinapangaral, pinaniniwalaan ay kingdom, gospel na established dito sa lupa, iniantay niya ang second coming. Ang nag-antay ng second coming Israel, hindi tayo mga believers ngayon. Nanantay natin yung rapture, yung pupunta sa langit. Hindi yung si Kristong bababa galing sa langit, pupunta sa lupa. Ang inaantay natin yung rapture na ang mga believers aakyat doon sa langit. Ang nag-antay ng second coming, yung mga Israelites na na-miss nila yung first coming, kaya dahilan inaantay nila yung muling pagbabalik. Ang gospel ko na dapat ipapangaral kahit saan tayo, the gospel of the grace of God. Christ, finish mo rin. Okay, so hanggang dito na lang yung ating presentation.